Hello mga kasisi, eto ulit tayo. Papasok ulit tayo sa work. At ganyan talaga ang buhay OFW na kahit tinatamad or wala ka sa mood magtrabaho, magkikilos ka sa umaga upang ihanda ang iyong sarili sa pagtatrabaho. At kahit medyo gusto mo po munang mag-stay sa bahay, hindi po pwede. Kailangan natin ng euro. Kaya, ayan, hinihingal ako. Libasa, hindi ako nakapaggala ng 2 araw. So, ayan. Itong building na to, pakita ko lang sa inyo. Yan ay Home for the Aged. Nursing home. Ganda, diba? Government siya. Kaya maganda siya. Yung parking niya is para sa mga disabled person. Yan, sa harapan. Maliit man siya pero may parking pa rin. So, ayan. Papasok na tayo sa trabaho. Hindi ko alam ba't ako hinihingal. Nag-take naman ako ng gamot sa allergy. Ayan, stop na. So, gusto ko kasing makita nyo yung garden dito. Pagdaan ko sa garden para makita nyo yung mga yung cherry blossom na kulay white yata. Hindi ata cherry blossom yan kasi kulay white siya. Ako nakikita nyo yun sa medyo malayo. Ayan. So puro dito, puro puno. At pag yan ay nag-bloom, green na green ang mga yan. Maganda. Kaya ikinikip ng mayor na maraming puno is para malesen yung pollution. Kasi sobrang polluted ang area kapag maraming ayan, tumawid tayo. Kapag maraming sasakyan. Kaya dumadanas dito sa Paris na minsan hindi pwedeng pumasok yung mga tagalabas papasok sa loob ng nakakotse. Hindi pwede. Ini-stop nila yon. At dito sa loob is limited lang ang paggamit ng sasakyan para malesen yung yung pollution. Yun. Kaya minsan gusto mong pumunta sa area na gano'n, hindi ka makapunta kasi hindi pwede sasakyan. Sa katulad ko, tamad ako ayan, puno. Maraming ganyan puno dito. Kulay white ang kanyang bulaklak. Kaya maganda siya. Pero yung cherry blossom, depende sa area. Dito sa area namin is wala. Hindi siya marami. Kaya kulay puti lang sa amin. Yan. So, ang lahat ay busy sa paglalakad dahil oras ng pagpasok sa trabaho. Late na nga ako late na yung aking work. Kaya, late na rin akong pumasok, syempre. Pero, kung ang pasok ko is 9 o'clock or 8:30, ay napakaraming tao dito sa kalsada. Sabay-sabay ang lakaran nila kasi syempre, nagmamadali sa pagpasok. Ganyan dito, puro mga stress sa mga tao. Huwag mo lamang hindi masanggay. Nako, nanggagalaitin na sa inis kasi stress nga ang mga tao dito. Hindi ko alam kung bakit. Kaya nung ako nakarating sa Canada, sa Amerika, nakita ko yung difference ng tao. Dahil yung mga tao doon is relax. Hindi sila kagaya dito na lagi nagmamadali. At maliit na bagay lang, binibigyan nila ng issue. So, sa Amerika nga, saka sa Canada, nung napunta ko yan, mga kasisi, may nagbubukas pa ng pinto. Yung mga nakatira dito, iisipin nyo pag nagpupunta kayo sa mga mall, tignan nyo kung may magbubukas na sa inyo ng pinto. Baka mahampas pa yung mukha nyo sa pinto dahil bigla nilang bibitawan. So, ikaw naman na nasa likod, ay di akala mo, hindi niya bibitawan. So, mahambas yung pinto sa mukha mo. Kaya, dapat ingat din. So, ayan, dumaan ako sa tulay at
Every morning nadaan ako dyan sa tulay kasi ang aking bus ay papunta rito. Dito sa area na to. At yan nga, maghihintay ako ng bus 95. Every time na may work ako, dito ang dinadaanan ko. Ito, ikalawang tulay yan pero maliit lang. At kasi doon sa 95 is diretso na yung aking sakay. Hindi na ako mag-change. Bagamat malayo-layo ang aking nilalakad sa umaga, hindi na rin ako nagrereklamo. Alam niyo kung bakit? Kasi exercise ko to tuwing umaga bago ako pumasok. So, nakaka-exercise ako bago ako dumating ng work, bago ako sumakay ng bus. Malaking bagay sa mga legs ko or sa tuhod ko. Kaya, eto, tuloy pa rin. Ayan, natulo na ang sipon kasi medyo malamig. Medyo malamig pero hindi ganun kung kalamigan. Ang weather ngayon is 12 yata. Hindi ko na-notice yung ano. Hindi ko masyadong nakita yung yung weather. So, ayan, stop. Tawid tayo. Bago mag-stop sa kabila, makatawid tayo. So, ayan. Tawid lang tayo. Ganito nga talaga ang buhay OFW na kahit pagod, kailangang tumayo at kumita ng euro. O yan, maganda rin dito sa area namin kasi mga old buildings. Kasi kilala yung France sa mga old buildings. Ito, alam niyo yan. Yan. Liberté, Égalité, Fraternité, Banc, Douche. Ibig sabihin yan. Nasaan na ba? Ito. Yan. Ibig sabihin yan, ayan, hindi pa ako nakakuha ng napkin sa bag ko. Paliguan yan, public. Kasi nung araw, yung mga mahihirap ay walang mga paliguan sa kanilang mga chambre de bonne. Ibig sabihin ng chambre de bonne ay maid's room. So, ang maid's room, ang makikita nyo mga maid's room ay doon sa tuktok na yan, dyan, sa itaas ng building. Kung ang building ay may 9th floor, ang chambre de bonne ay makikita nyo sa 10th floor. It means sa bubong na. Ayan, kita nyo yung maliliit na bintana, yan yung chambre de bonne. Diyan nakatira yung mga maids or mga estudyante na nagre-rent. Ganyan dito sa France. Kilala ang France sa mga old buildings. At yung mga old buildings, may mga ganyan, kita nyo. Pero yung mga bagong buildings, wala na siya. Like ito. Like nito, Bagong buildings yan. Buildings. Yan, mga wala na yung kwarto sa taas. Yung maliliit na kwarto, like 7 square meter, 8 square meter, pinakamalaki na ang 12 square meter. Ngayon, ang mga tao, mayayaman na sila, lalo yung mga katulong ngayon, nagre-rent na sila ng malalaking apartment, like mga 3 kwarto, then pinapashare nila yung mga ibang kwarto sa mga ibang OFW na kayang bumayad ng sharing. Like, nag-share sila ng like 400, pero maalwan naman sila kapag gusto nila na maligo, magluto. Kasi sa maliliit na ganyan, yung sinasabi ko sa inyong chambre de bonne, hindi sila dyan pwede magluto ng kung ano ang gusto nila. Init-init lang ng tubig, totos ka lang ng tinapay, something na ganun lang, sandwich lang. Hindi ka pwedeng magluto dahil mangangamoy at magagalit ang iyong neighbor. At yung sa ibaba, maaamoy ng nasa building, magagalit sila. Kasi nga mga may-ari sila ng apartment. At malalaki ang upa nila at allowed sila na magreklamo kapag ganun. So, ang nagiging problema is hindi nila makain kung ano yung gusto nilang kainin. Kaya, mas mainam yung naupa na lang ng apartment. Let's say, 6 sila. Tapos, minsan hindi pwede yung madami sa isang apartment.
So, ang ginagawa nila is, i-declare nila yung 4 at yung 2 is parang visitor lang. So, ganun ang malimit na nangyayari sa ngayon. Kaya, mas maswerte ang mga OFW ngayon dito sa France kasi meron silang malalaking apartment. Hindi kagaya namin noon na 2 kaming mag-asawa sa 7 square meter o 8 square meter. Ang isa nakatayo, yung isa nakahiga sa kama. At kapag may matutulog sa gabi, ay dahil malamig, magkasama na lang kami sa isang single bed. At halos bumagsak na yung single bed namin. Ang ginagawa namin is nilagyan namin ng maraming karton sa ilalim na like yung pang winter namin, ilalagay namin sa box para ilalagay namin sa ilalim. Then, pag nasa ilalim na yon, so hindi magbabaksak yung kama. Then pag summer naman, at pag winter naman, ilalagay namin yung pang-summer sa ilalim, yung mga hindi ginagamit ng pang-summer, so ilalagay namin sa ilalim. Kaya well organized naman. Dito kasi sa abroad nga, palibasa ang liliit ng mga bahay, kaya natuto tayo mag-organize ng mga bagay-bagay para sa ikagiginhawa natin. So ganyan ang mga OFW. So dito sa area na to, dyan kami namimili ng mura lang doon. Meron dyang store ng Lidl kung tawagin. Kung sa atin parang dali siya na mura lang, hindi siya kamahalan. Mahal na rin sa ngayon pero mas mura kaysa sa mga ibang store na ang kanyang mark is mga German, mga Netherlands, mga ganon ang kanilang mga products, lalo na yung mga yogurt nila, hot dogs, sauce, mga ham, yan, doon namin ang binibili para mas mura-mura. Lalo na yung smoke pork, yan, mas mura sa kanila. So, pero minsan, mas mura pa rin sa amin kasi may 20% kami na privilege sa sa store namin. Kaya pagka nagsay-sale like mga detergent, doon na kami nabili ng mister ko. Kasi andoon na kami, then dagdag shift duffer, yung kita, kalagdagdag ng kita ng tindahan. So, mas mainam na doon na kami na namimili ng aming mga panggamit ng ganon. Kasi kung i-confirm mo sa ibang store is makakales pa rin ng like 1 euro, 2 euro. So, doon na lang kami namimili. Lalo yung mga dilata, yung mga ganon, mas mura pa rin kapag nasuma total mo yung deduction ng iyong card, ng personal card mo sa pinamimili mo kaysa bumili ka sa ibang store ng walang deduction. So, yun lang muna mga kasisi, mga followers natin dyan. So, I'm so glad na lagi nyong ipina-follow ang aking mga videos, ang aking mga posts, mga written posts at ang aking mga vlogs, mini vlogs. Yun lang. Have a nice day.